mga AFP, huwag kayong papakita ng party-party kasi masama na loob ng taong bayan natin. Gusto nyo na revolusyon, magkakaroon na revolusyon. Kasi kayo mismo ang gumagawa ng dahilan kung paano magrebelyon ng taong bayan. Kayo ang gumagawa, hindi kami. Taong bayan. Kasi sa sobrang galit ng taong bayan, lalo nyo pang tinitiris, lalo nyo pang ginagago. Hindi nagugustuhan ng taong bayan yan. Kaya dadating at dadating tayo doon na ang taong bayan walang patawad na sisingilin kayo. Kaya, kasi kayo, wala kayo, manhid kayo eh. Okay? So, pinangaralan ko kayo ha. Ito yung kaso na inciting to sedition, inciting to rebellion ba? Wala pa eh. Tagal eh. Padala nyo na. Padala nyo na para magkaalaman tayo itong Pasko. No? Padala nyo, mga ina nyo. Tantado kayo. Padala nyo ako ng inciting to sedition tsaka inciting to rebellion, ha? Para talagang yun ang hudyat namin. Kasi sabi ko sa mga bata, sa mga tropa, yun lang, isa yun sa hudyat. Pagka nagkaso, wala na akong tanong-tanong, punta na ako EDSA. Tangin ng mga yan. Tarantadong sobrang abuso yan eh. Hindi nga ako mati na rally. Tapos hindi nga ako nagpaplano eh. Kung magpaplano ako, ang paplanuhin ko, kung yung seryoso, yung talagang endgame. Hindi yung ganyan. Rally, uwi, rally, uwi, iyak. Puta, walang mangyari dyan eh. Kasi kung titignan ninyo, inabuso na talaga tayo, ginago tayo, tapos ginagago pa tayo ng mga animal na yan. Tapos sila pa yung malalakas sa loob. No? Mga animal kayo, may bitay din kayo, may bitay kayo. Ako mismo, bibitay sa inyo, animal kayo. Nakakainit kayo ng ulo, sobra kayo mga abuso. Ang init na naman ng ulo ko. Kaya ayoko mag-vlog eh. Ang puso. Oh, pati aso galit na eh. So, yon yung kay Tulfo na yon. Kay Senator Tulfo na ini-implicate siya, no? Ang comment ko doon, no? Katas yan ng yan ang yan yung katas ng Resolution 10. Kaya magbayad ng 1M courtesy of the Filipino people. Kaya mag-tip ng 250 to 300,000 courtesy of Resolution 10. Doon ako buisit na buisit. Kayong mga senator at kayong mga congressmen, kayong mga politiko, mga PI kayong lahat. PI talaga kayo, mga putang ina nyo. Sobra kayo. Kasi maraming Pilipino naghihirap. Tapos may party-party pa kayo, mga animal kayo. Kaya nyo pa mag-party. Alam nyo, pagka ang taong bayan tumayo, isa yan sa i-dedeklara namin, na wala niyang mga ganyan. Wala. Talagang pagka nag-party-party na yan, putragis kayo. Ang dami na. Hindi papayagan yan. Kasi pagka may budget kayo, naalala ko nung kami nasa army, nilatagan kami ng ano ba yun? Brigade yata yun. May mga sushi, sashimi, mga ganun. Nilatagan kami, Japanese, no? Mura daw ang isda doon. Mga tuna ba? Tsaka salmon. Nilatagan kami ganyan, kumakain kami. Tapos habang kumakain yung commanding general ng army, ang sabi, you can afford to buy all these things, no? Siguro sobra-sobra budget. Tapos sabi ngayon, yung kasama naming official, si Colonel Paray, o si Matu. Finance, bawasan yung budget to. Bawasan. Sabi nung brigade commander, Sir, bakit sir? Pinilalatag niyo dito, masasarap na pagkain, yung mga sundalo, anong kinakain? Ay, nako, sabi nga. Tapos, sabi sa akin nung brigade commander, Iking, ano bang gagawin? Sabi ko, Sir, sa susunod na bisita namin, sir, kamote. Kamote ipakain mo. Tote, after a few months, bisita ulit kami. Nakalagay na lang dyan, kamote, tsaka may konting asukal, gano'n, kanya-kanya, kamote, tsaka yung kamoting kahoy ba? Kamoting bagyo, yung kamoting bunga.
nilaga. Tapos sabi ngayon ng Commanding General, tanghalian yon, sabi ng Commanding General ng Army, oh, that's more like it. Maganda yan. Dagdagan ng budget to. Dagdagan ng budget ito. Pinakapakain sa atin, ano na lang kamote na lang sabi ng commander, thank you, Iking. Thank you. Thank you, Iking. Dagdagan ng budget. Kamote na lang pinakakain. Doon sa, Commanding General ng Army sabi, bakit yun kamote pakakain nyo? Tapos sir, taghirap, sir. So, babalik tayo sa mga senador at saka mga congressmen at saka sa mga politiko natin, sa mga head ng agency, mga ina nyo. Huwag kayong gagastos ng ganyang garbo knowing na merong mga Pilipino na hirap. Yung iba nga wala nga pang gastos Wala nga and then yung makikita yung excessive na paggastos ninyo, makaka-hire pa kayo ng mga dancer, may mga artistahin pa kayong kukunin. Tapos nun may exchange gift ba kayo? Putangin na nyo, pera na yan ng taong bayan. Kung yung mga exchange gift, pera ng mga staff ninyo, yung sweldo galing din sa taong bayan. Mga ina nyo, mga bonus ninyo galing sa taong bayan. Kaya, I think in a country that is poor, and in a country right now na tad-tad ng balita tungkol sa corruption, wouldn't it be prudent na wala na muna sanang gumastos ng magarbo at huwag nyo nang ipinopost kasi lalong nakakagalit sa taong bayan, lalong hindi proper na binibigay sa atin. Kaya ikaw, bibigyan And party, itong treatment na ito has something to do with respect at yung outlook ng ibang bansa sa ating sariling gobyerno. Mukhang wala talaga silang respeto sa ating pamahalaan at wala silang pakialam kung anong mangyayari sa atin. At ito'y malinaw na malinaw, even in the light of the natural disaster that we went through, mapansin po ninyo, kakaunting mga bansa lang ang nagbigay ng tulong sa atin. Ang argumento ng pamahalaan, ng taong well, bayan. hindi natin kailangan at marami naman na tayong reserves. Well, hindi that's a nagugustuhan ng total taong bayan. baloney. Kaya, hindi po yan totoo. dadating Walang bansang hindi nangangailangan. Ang nangyari lang, walang may gusto magbigay sa atin dahil wala na rin po silang tiwala ng mga donation na papasok sa atin ay magagamit ng tama. Dahil po dito, ang sinasabi ng pamahalaan na tayo babawi sa 2026 appears to have no backing at all. At mukhang kung ano ang inabutan natin, paano magtatapos ang 2026, ganun din magtatapos o mag-uumpisa ang 2025, nagtapos ang 2025 na bagsak tayo. 2026, sa arangkada tayo ng bagsak pa rin. And there appears to be no major policy changes or shift na mangyayari sa mga dadating na panahon. Anong kailangan natin? Well, ang kailangan natin ay pagbabago ng filosofiya ng pagtakbo ng ating bansa. Kailangan natin makuha ang respeto ng ibang bansa tungkol sa ating pamahalaan. Pero yan ay isang bagay na mukhang malabong maganap dito sa kasalukuyang administration. The people that is surrounding or around Malacanang right now tanggapin nyo lang yung pera, the primary reasons kung bakit pero walang tiwala sa atin ang international community. Mga animal yan. And there appears to be no end in sight sa mga magiging direksyon natin at paghihirap ng ating ekonomiya huwag nyo kami tatakutin. Hindi kami natatakot, kayo dapat na natatakot sa amin. Current administration. Walang niya. And that is my honest assessment on that matter. Gagamitin yung Pero pera ng tayo, taong bayan. patuloy tayong aasa, Tapos, patuloy next tayong na. makikilaho. Hindi tayo mananahimik, we will participate, yung we will mga engage. ano na yan, Pero yung patuloy mga- tayong mag-aaral. Sapagkat alam mga natin, kagarbo mahirap na yan, makialam dahil sa ang taong walang resolution alam. din, no? God bless you, Dahil sa God mga bless us all. budget ninyo Mabuhay ang mataas, Republika dapat tanggalin ng ang budget. Pilipinas Tingnan na nyo, nagbinibigay sa atin. Nilatagan And siya ng magandang pagkain. itong Tanggalin treatment na yung ito budget, has something to do with bawasan. Kasi respect hindi at mo yung alam outlook kung ng paano ibang bansa gamitin sa yung ating pera. sariling gobyerno. MOE, Mukhang wala ninyo, talaga hindi silang alam kung respeto paano sa gamitin. ating Dapat pamahalaan ginagamit sa sundalo. at wala silang pakialam kung ano Yung mga mangyayari sa atin. commander, At hindi gamitin ito'y sa malinaw na sundalo malinaw kung even saan-saan in the para lang light sa of mga the guest natural nila sa disaster bisita. that we Hindi, went hindi through. tama yun. Mapansin Kaya po nga may ninyo, kakaunting mga MOE para bansa sa lang operations. ang nagbigay ng tulong sa atin. Okay, Ang ngayon argumento tungkol ng sa gobyerno pamahalaan, natin, kaya well, ngayong hindi natin kailangan meron
Meron pa kayong at travel marami naman na budget, tayong may mga reserves. party money Well, kayo, may mga perks kayo. Ang That's a gaganda total ng gamit ninyo. baloney. Courtesy of Hindi the po yan totoo. Filipino people. Walang bansang Di ba hindi walang hiya kayo? nangangailangan. Ang mangyari lang, walang Samantalang may ang gusto taong bayan magbigay na sa dapat atin dahil binibigyan wala na ninyo rin ng po silang tiwala serbisyo ng mga donation ay na siyang papasok sa atin nakikinabang ay sa magagamit lahat ng ng tama. yan. Dahil Pero po hindi. dito, Kaya nga ang something is sinasabi wrong. ng pamahalaan Something na is tayo terribly babawi sa wrong 2026 na ang appears taong to have bayan no ay backing ganito at ang all. nararamdaman. At Something mukhang is kung really ano wrong. The way you ang handle our inabutan funds, natin, paano magtatapos wala ang na talaga. 2026, ganun din magtatapos o Beyond mag-uumpisa ang salvage. 2025, tapos ang 2025 ng bagsak tayo. Saving itong government 2026, na to. sa arangkada Beyond tayo saving. ng Because bagsak pa rin. wala na yung And there appears public to be trust no sa inyo. major policy Na Marcos, changes or mag-isip-isip shift ka. na mangyayari sa mga Mag-isip-isip ka. dadating na Mamaya balikan panahon. kita, Marcos. Anong kailangan natin? Walang kailangan natin Isa ay pa, pagbabago yung commission ng on filosofiya appointments, may na-confirm na 27 new generals, no? Mga 2-star, 3-star, 1-star. Okay, ito isa pang mali eh. Nasabihin nila, hindi na mamuliti kay AFP. Tapos nun, nagpapalakasan sila sa kanya-kanyang politika. Pagka tayo nanalo, pagka tayo nakapagdeklara, mga kababayan, tanggalin natin yung CA na yan. Commission on appointment, kalokohan yan eh. Kasi bakit? Kanyang bata-bata eh. Kita mo kaya itong mga tarantado dito, sipsipan, kasi para ma-promote sila. Pero di ba nga ang iniisip nila sarili, personal, tapos sasabihin nila, follow the Constitution. Uphold the Constitution. Follow the chain of command. Pero actually, personal, agenda. Kasi sipsipan eh. Nakailang sumipsip sila for survival. Para yung ma-promote sila eh. Kaya kung tatanggalin natin yung CA na yan, lintik na yan, and by merit na lang tayo, o di walang problema, and then maglagay tayo ng mga checks and balance na talagang may malalaman natin kung mayroong bata-bata, tapos noon meron tayong feedback mechanism. Madali yung sistema eh. Madali. Ang ano lang talaga dyan is yung mga utak ng mga nandyan. Mga nakapaligid. Balpak eh. Saka nakakita, magsisip-sipan yung mga general sa mga boss nila, sa mga senior nila, para na magkapwesto. Tapos doon, pagdating sa may backer sila na politiko. And then later on, yung politiko hingi ng sa kanila, ng tulong. Wala, it's a messed up situation. Palpak yung sistema natin dyan. At tanggalin na lang natin yung CA. One declaration of the Filipino people. Wala nang CA. Tarantadong yan. Kita nyo Gina Lopez. Dahil lang sa CA, hindi pumasa. Bakit? Yung mga nasa CA, panay mga stockholder ng mining. Tatamaan sila kay Gina Lopez. Ipagbabawal niya. Ano nangyari? Sino talo? Taong bayan. Sino panalo? Yon, yung mga putragis lang na nasa CA na yan. Mga interest nila eh. Kaya kung tanggalin natin yan, wala na. I-appoint na lang ng presidente. Base sa kagustuhan ng presidente, maglagay na lang tayo ng mga criteria na kinakailangan. And the check and balance, and then performance rating. Kahit gawin natin every quarter performance rating eh. Just let's do this na with a lot of logic. Kasi itong gobyerno natin balasubas eh. Palpak talaga eh. Hindi tama eh. Dapat ayusin natin to eh. Kaya laki ng trabaho ng next administration. So yung hindi gumagalaw. Paano? Harap yan sa CA eh. Paano? Sasabihin, ikaw yung involved sa Ikaw yung nag-ingay. Et cetera. Wala. Kaya ganyan sila lahat eh. Wala. Kaya, one system, one stupid system, layering, another system, patong-patong na mga sistemang mga palpak tayo. Kaya tayo ganito. Kaya tayo nandito sa sitwasyon natin ngayon. We have to correct it. We have to reboot everything. Starting from our cultural indifferences, mga cultural natin, ek-ek, mga kapritsyo nating palpak. Mali yung pamilya, mali ng edukasyon, mali ng workplace, wala tayong standard. We have to have a standard. Kahit anong region, kahit anong religion, ethnic origin,
kahit anong nasyon ka, anong pinanggalingan mo, Panggalatok, Kapangpangan, ano pa, Ibanag, etc., Muslim, Bisaya, isa lang dapat Pilipino, standard, yan ang ano natin. Yung standard natin, hindi yung iba-iba Kaya kita mo, chapsuy ang nangyayari sa atin. Kaya ngayon, pag lalabas ang Pilipino, putra kasi, walang paki Hindi alam yung nangyayari sa bansa. Yung iba, meron pang tinatawag na Marcos resign, Sara resign. Resign all. Okay lang, wag lang si Inday Sara. Anak ng putya ng mga utak meron tong mga Pilipino natin, Ipipilit ninyo constitutional succession pero hindi pwede si Inday Sara. Ipipilit ninyo. Ay, nako, maya-maya, balikan ko yon Kaya isa-isahin ko lang to, yung commission of appointment, palpak yan. 27 generals na na-appoint. O yun, panibago, yan. So yan, may utang na loob yan doon sa mga politiko na nag-approve sa promotion nila. O di mali. Ganon din yung natin mga mali sistema natin. When we could have the best people, the best of the best, kaso the system defeats it. And the people, the Filipino people, kayo, you are being deprived, we are being deprived of potential leaders who could have been the right people for the job, but our system prevents it from happening. Simple. Gina Lopez, example. Hindi, 3 beses yata siyang nalakpasan. Sayang. Ayun, patay na yung tao. Sumalangit na madam. Pero sayang yan. She could have been a good DNR secretary. Pagsilbi lang sa walang paki, sasagasaan niya lahat ng pwedeng sagasaan tungkol sa